Ah. Eh na ho, ang kapal ng page na yan, ha? Ang kapal. Di Kawawa ito ba? Hindi siya pumirma sa impeachment ko. At dahil hindi siya pumirma, hindi din siya nabigyan ng budget. Attacked her incessantly ay pinupuntahan nitong si VP Inday at mukhang slowly but surely natitibag na talaga ang popularidad at approval ng mga kandidato ni Bongbong Marcos. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Formal na ho naghain ng kaso itong si Miss Amy o si Ate Amy sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. O, kabilang na yan, kilala nyo naman si Hayer. Kabilang na yan si Hayer, o yung nangingitim, yung kapatid, at yung nagsabi, yung kapatid, yung chief. Yan, at meron pang isang amba. Isang amba na nakasama rin. Siyempre, hindi naman palulusutin nyo kasi yun nga ay nakontempt. Ngayon, ang usapin dito, kailan kaya sisimulan? Kailan kaya sisimulan ang pagdinig dito sa hukuman? At, dire-diretso na ba ito? Dahil nakikitaan nila na maganda ang takbo ng mga Duterte, lalong-lalo na papalapit ang Mayo 12. O kaya lagi natin sasabihin sa inyo, Duterte plus 2, surbol na pagkapanalo. Pero bago natin simulan natin talakayan at reaksyon, sang like, sang share, samahan mo na subscribe at i-bell all nyo po para nakakatanggap kayo ng notification araw-araw. Ito, simulan natin dito. Samantala, naghain ngayon ng kasong kriminal at administratibo sa ombudsman si Senadora Amy Marcos. Laban po yan sa ilang matataas opisyal ng gobyerno na sangkot sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Naging basehan na reklamo ng Senadora ang Chairperson's Report ng Senate Committee on Foreign Relations na siyang naging bisiga sa ginawang pag-aresto sa dating pinuno. Si Vic Sumintak sa balita. Naghain ngayon sa Office of the Ombudsman ng kasong kriminal at administratibo si Senadora Amy Marcos, chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, laban sa mga matataas na opisyal ng gobyerno na sangkot sa pag-aresto at pagpapadala sa The Hague, Netherlands kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Senator Marcos na kabilang sa mga sinampahan niya ng kasong graft and corruption, arbitrary detention at grave threat sina DILG Secretary John Vic Remulla, DOJ Secretary Boying Remulla, PNP Chief General Romel Marbel, CIDG Director Major General Nicolas Torre at Special Envoy Marcos Lacanilaw. Ayon kay Marcos, yung 5 na nababanggit, yan yung sinampahan na ng kaso. Hindi pa natin alam kung meron pa mga ibang masasampahan, pero yung pa lang ay yung narinig natin pangalan. Ano ba ito? Ano ba mangyayari dito? Pwede ba itong ma-dismiss? Pwede ba itong hindi ma-dismiss? Sa tansya natin mga kasama, sa lakas ng ebidensya at galit na ho ang taong bayan, pati mga hukuman dito sa mga pinagagawa nila sa gobyerno ngayon, baka dire-diretso na. Kulungan nga. Ika nga, sabi na Aling Lore, Aling Lore, kulungan nga ang tatahakin nilang landas. Wow. Sabaw. Natutuwa ba kayo mga kasama? Dito ho, nagkakaroon ho ng linaw, yung, paggawa nila ng hindi maganda kay Tatay Digong. Ginawa nila ng hindi maganda, ngayon, problema sa kanila ito. Bakit? Pwede silang, mawala ng trabaho, pwede silang, yung retirement fee nila mawala, at bukod doon, ay mahabang pagkakulong ang pwede lang danasin. Iba kasing usapan yun mga kasama. Ibang usapan. Kung yung mga bagay-bagay lang sana na sinunod nila at hindi sila lumabag doon sa procedure o doon sa kung meron bang jurisdiction o meron bang due process na binigay, kung hindi nila nilabag yun,
dire-diretso, okay sana. 'Di ba? Kung inaresto lang nila, dinala nila dito sa hukuman ng Pilipinas, walang problema kasi meron nga naman daw, eklabo na kaso. So, haharapin ni Tatay Digong 'yon dito sa Pilipinas. Eh, hindi, eh. 'Di ba? Pati mga ibang lahi, ano sinasabi? Ipapakita ko muna sa inyo tapos itutuloy natin 'yan. Pati ibang lahi ho, nagsalita na. Of my life where I was dedicated because I believe the Philippines was better under President Duterte. Reduced crime, reduced corruption, and my own family felt safe. I felt safe. It was an amazing time. I'm not here to talk about the current government. I'm a foreigner. Narinig nyo. 'Di ba? Pati ibang lahi naniniwala kay Tatay Digong. Mamaya na 'yan. Ito yung pagsampa ng kaso eh. Tuloy muna natin itong balita na ito. Pinagbatayan ng kanyang reklamo sa ombudsman ang chairman's report ng Senate Committee on Foreign Relations na nag-imbestiga sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Natuklasan ng komite ang paglalabag sa batas, sa saligang batas, at marahil may criminal and administrative culpabilities ang ibang napakatataas na opisyal. Kaya kinakailangan tuluyang imbestigahan at patawan ng parusa kung kinakailangan itong mga opisyal na ito. Nagpahayag ng tiwalang senadora sa ombudsman na mapapanagot ang mga respondent para mabigyan ng hustisya ang pag-aresto at pagpapadala sa International Criminal Court Lagot. kay dating Pangulong Duterte. Lagot kayo ngayon. Bakit? Ibang klase na ho. Kapatid yan. Yung isa, yung amo nyo, pwede kayong baligtarin mga kasama. Sasabihin lang yun, wala akong kinalaman dyan. Ganun lang sasabihin niya eh. Hindi ko gusto yan. Ang may pakanaan yan, sila. Ngayon, pwede kayong baligtarin. Anong gagawin nyo? Paano nyo i-depensa yun? Sabihin nyo, pinilit kayo ng boss nyo. Yan kasi. Bida-bida. Lalo na yung nangingitim. Tignan natin kung ano mangyayari. Tapos sasabihin niya, hindi ako pwede makulong kasi may sakit ako daw di umano. Hindi naman pwede yun kasi ikaw yung nagmamatapang-matapang lagi eh. Tuwing ikaw ay ini-interview. Naku po. Ito yung paghain ni Ate Amy. Op. Pasok ulit natin ha. Sabi tatlong kopya. Talo. Ito. Ayan na. Hello. Ilan ba yun sa iyo? Na ho, ang kapal ng page na yan, ha? Ang kapal. Di ba? Yari na. Sa Zamboanga City, mga kasama, ito pong si Congressman Olaso, ito po alam natin na hindi siya pumirma. Kaya lab na lab siya ni BP Sara, mga kasama. May dahilan pala, pag pumirma ka, may premyo ka. Pag hindi ka pumirma, wala kang budget. Ganon daw po ang ginawa kay Congressman Olaso. Kaya po, napabilib niya si BP Sara. At doon sa mga pumirma ng mga kumare at kumpare, binenta nyo ang sarili nyo mga dignidad, prinsipyo at pagkakumpare nyo kay BP Sara at kumare nyo. Isipin nyo, dahil lang sa ayuda, nawala ang tiwala, nawala ang pag-asa, nawala ang karir nyo sa politika. Ayuda lang pala ang gusto nyo, hindi serbisyong totoo. Yan ang sabi ni Aling Lorraine. Di ba? Kung gusto nyo magserbisyo ng totoo, no matter what, na may ayuda o wala, magseserbisyo ka. Pero hindi eh. Yun lang pala ang inaabangan nyo. Ayuda ng gobyerno para makadorobo kayo. Ito, ipasok natin dito. Kung sa mga taga Zamboanga City, bibigyan ko ng diin to. Iboto nyo si Congressman Olaso. Yan ang tunay na Duterteam. Duterteam yan. Bakit?
hindi siya pumirma sa sa mga ayuda, sa impeachment. Kaya suportahan nyo, huwag nyong itatapon, bagkus idiretso nyo dyan sa Kongreso ng Zamboanga City. Ipasok natin to at si BP Sara na ho ang magpapaliwanag sa inyo kung bakit at gusto niyang mabalik, ma-re-elect si Congressman Olaso. Olaso. Kapag pinoto niyo siya, alam niyo ito si Beamer, kawawa ito ba? Hindi siya pumirma sa impeachment ko. At dahil hindi siya pumirma, hindi din siya nabigyan ng budget na pambili ng boto. Yung mga pumirma, sila yung madaming budget pambili ng boto. Yan yung 1,000 na nakatanggap ninyo. Pangalan ko, ang kapalit nun. Sinira nila ang pangalan ko para sa pambili ng boto. Ito kawawa kasi hindi pumirma, hindi binigyan ng boto. Ngayon, ay hindi binigyan ng budget. Ngayon, pag pinili niyo si Mayor Kiefer Olaso, Mayor pala, niyo sorry. lahat Mayor. Dating congressman, ngayon last term, tatakbong mayor. Sorry ayun, mayor. Pag pinili nyo si mayor, sure ball na ho talaga. nasa likod. Ang vice mayor natin, si Ma'am Beg Limaco. Klima ko! Ang Wow. congressman natin sa District 1, si Kaiser Olaso. Okay kapatid. Yan ang iboto nyo sa pagka-congressman si Vicer Olaso. So, hindi pumirma si Kong Olaso, tumakbo ngayon siya ng mayor, iboto nyo. Yung team na ito, Team Olaso, magmula congressman hanggang konsihal, iboto nyo mga kasama. Ang congressman natin sa District 2, si Jerry Perez. Ang ating mga konsihal sa unang distrito, Mike Pinto, Gian Enriquez, Joel Esteban, Attorney Vlad Jimenez, Jackie Julian, Litlip Macrohon. Litlip? Bakit litlip ako? Kasi nito. Anak ko, asan si Joselito? Wala siya dito. Bakit natin siya ito? Wala siya dito. Joke lang. Ang kasama ni Mayor, diretso na natin. Kapag pinaluhan-luhan nyo, magkakagulo lang kayo. Alam nyo nangyayari sa mga syudad na kumuha kayo ng mayor sa kabila, tapos kinuha nyo vice mayor sa kabila, walang nakakagalaw. Hindi gumagalaw, hindi makatrabaho ang mayor, hindi makatagalaw ang vice mayor dahil lagi silang pagbabanggaan. Litlip Macron, absent. Mel Sadain at si Dan Vicente. District 2 na. District 2. Si Fred Atilano. Present. Albert Castillo. Present. PG Gingona. Ito yung mga kaalyado ni BP Sara sa Zamboanga City. Ako po ay nagsasabi na sa inyo, yan po ang katulong natin, katulong nyo, katulong ni BP Sara pagdating po ng 2028. Iikutin po ni BP Sara magmula Maynila, Caloocan, at ito na, Zamboanga na, Davao. Sa Davao kasi solido na din
So meron man diyan na bakulaw na dalawang magkapatid, kilala niyo naman 'yun, 'di ba? Kilala niyo na 'yun. Oo, pero konti lang ho ang mga botante nun. Konti lang ho ang mga konti lang ang sumusuporta dun sa magkapatid na 'yun. Duterte lang talaga sa Davao ang kinikilala, at sa Mindanao, ito nga sa Zamboanga, nakikilala na natin kung sinong kaalyado ni Bibi Sara. At ito, mukhang matitibag ang popularidad ng approval ng kandidato ng kaalkansya. Paano hindi matitibag, mga kasama? Mabaho na ho. Bakit? Alam nyo naman ang nangyari ngayon, di ba? Sa mga nangyayaring kabulustagan na ginagawa ng mga bakulaw at dorobo, wala na hong pag-asa itong mga alkansya. Sabi ni Aling Marie. Tuloy natin to. VP Sara is talking directly to the people. That's number one. Number two, VP Sara is now going behind the enemy lines, no? And in the very, very districts and in the very, very residences, no, quote unquote, of those people who attacked her incessantly, ay pinupuntahan nitong si VP Inday. At mukhang slowly but surely natitibag na talaga ang popularidad at approval ng mga kandidato ni Bongbong Marcos. Tama. Kaya parang damage control siya agad, no? Parang very defensive, no? Inday Sara is now on a very, very strong offensive strategy going into the last stretch, no, the home stretch of these elections. Yung suspension order ng ombudsman. Gaano kalaking factor ito? Ngayon, na panahon ng eleksyon, pumipili ng mga kandidato ang mga taga Cebu at hindi in-honor ni Governor Guen yung ombudsman decision na nagkaroon ng pahayag ang ombudsman, slamming her sa kanyang mga actuations. Kaya nga, no, ako din ay talagang aminin ko, Admar, MJ, no, at mga kababayan, I'm a bit, well, not just a bit, I'm very, very much perplexed, no, at confused nga, no. Kasi nga, yung suspension, if you look back at the history of the ombudsman, ang mga suspensions na pinapataw niyan ay against perceived to be Duterte-leaning candidates. No? You have Mike Rama of Cebu City, you have Jonas Cortez of Mandawi City. Lately, yung governor ng Albay, who is technically no longer running for governor kasi nag-withdraw ng candidacy niya in December, itong si Edsel Greco Lagman, but through his support to the now PDP Laban candidate Rosal Ata, you know, against doon sa kina Joey Salceda at itong kapatid ba o anak ba ito ni Saldico na si Diday Ko under the Lakas CMD, which is practically the political party of Martin Romualdez. And here you have Gwen Garcia, perceived to be a pro-admin official dito sa Cebu, meted with a suspension on the very day na pumunta si Bongbong Marcos dito at makipag-usap sa 12 governors of the Visayas para nga i-roll out itong 20 pesos per kilo na bigas. Now going back to your question, yes. Dahil lang sa dahil lang nangangamote na yung kanilang mga kandidato, nag-iikot na at parang gusto na isubo yung 20 pesos kilo. Nakakatawa, no? Sa mga taga Cebu naman, wag ho kayo magpauto. Dahil ngayon nyo lang mararamdaman yan kasi dati pinangako nga yan, di ba? Walang saysay. Tapos ngayon, ito na naman dahil kampanyahan. Alam nyo naman, gagawin at gagawin ng mga bakulaw yan. Mangangako, pagdating ng oras, tapos na, wala na, hindi na tuloy-tuloy. Bakit? Malulugi sila eh. Sino ba namang farmer ang magbebenta ng 20 kilo na bigas? O sino ba namang mahal na ho ang palay ngayon. Pag namili kayo ng palay, parang sige, sa mga magsasaka, sa mga farmers, sa mga negosyante, pakibanggit nga sa comment section kung magkano na ho per kilo ng palay. At siyempre, kailangan mga yung variety niyan, iba't ibang variety yan. Alamin natin, Kasi kung gagawa sila ng mga kwento na mamimili sila ng palay na parang halos kapresyo lang ng kanilang ipamimigay, hindi nagsayang ka lang ng oras mo. So, alam naman natin na itong si Governor Gwen Garcia ay talaga may history of defiance yan, no? In fairness to Gwen, that's probably one of her strengths, no? When she was beginning her early political career.
mayroon na siya, na-suspension na yan siya. I think she was still congresswoman of the 3rd District of Cebu at hindi rin niya in-honor yun. And I think when governor, parang mayroon din siyang suspension when she was already second or third term as governor ata. Hindi rin niya in-honor. So it doesn't come, I agree with the ombudsman. It doesn't come as a surprise to us na she's in defiance of the Nilabas ombudsman's lahat ng suspension baho. order against her. So meaning, hindi nila hawak ng ombudsman, Sir Ibi, ng administrasyon. Noting na malapit na mag-resign, o mag-retire, I mean, si Ombudsman Martires by the month of August. Yun na nga, no? Ako nga, no, I hate to speculate, no, MJ, Admar, and mga kababayan. I'm as clueless as you are with what's been going on. Kasi it seems to me na nilalaglag na ni Bongbong Marcos, nitong administrasyon na to, si Gwen Garcia. Di ba? Kung titingnan nyo, no, probably sending her a message, no, or ano ba kaya, no? I really cannot speculate, no. I'd rather keep my opinions to myself. Otherwise, I'd be uttering some controversial statements, honestly. Tsaka bihira natin marinig o makabasa tayo ng isang pahayag mula sa Pangulong Marcos Jr. Pero in line sa issue kay Governor Gwen Garcia, naglabas po siya ng statement. At isa sa kapuna-puna na bahagi po ng kanyang pahayag, yung mga katagang uphold the rule of law and observe due process. Ito ba yung nangyari kay PRD? Ayun, ang tanong. Pero, Sir Admar. Admar ba? Oo. Hindi nga yan na... pinabulaanan nga yan ng ombudsman dahil binigay na nga yung due process, di ba? Kasi ikaw, ate, bakit hindi mo lang tanggapin? Dahil nakitaan ka nga ng irregularidad, tanggapin mo na lang kung ano yung pataw sa'yo. Hindi yung hirap sa atin eh. Yan na naman tayo eh. Pag ayaw, ganun ba yun? Di ba pwedeng sumunod sa batas? Ganun lang ba? Kadali yun? Doon sa ICC. Ang layo eh. Di na lang tayo lalayo doon sa ICC at kay PRRD. Dito na lang sa mga suspensions, no? Yeah. Ng mga local officials at sa ibang mga dako ng ating kapuluan. Wala talagang statement na ganyan. Itong si Bongbong Marcos, no? This is actually just lip service, no? Hindi natin alam. Siya din naman yung may pakana, no? And I see the hand of Speaker Martin Romualdez here, no? Honestly. At it seems to me na Marcos Jr. no longer has any idea. Parang may gagawa ng statement at saka niya lang either pipirmahan or ipaparot, no? And a classic case is this one. Kasi nga, kung ihahambing mo, not just the PRRD rendition to the ICC, Admar, MJ, let us go back to the KOJCC starting in June until August of last year. Nasaan ba yung due process no? Nasaan ba yung rule of law? And then again, yung confidential fund investigations ni VP Sara, the violations of constitutional rights of resource persons doon sa mga Quadcom hearings, doon sa mga Tricom hearings. I could name everything that this government has been violating blatantly. Correct. Tsaka marami nga nagko-comment dito, Janos face daw ang presidente. Janos face. Oo. Tingin mo doon, Sir Ibi. Ang lupit, mga comment. Well, ang tawag dyan sa medisina, no, is coke bloat, no? Pero, kamusta naman po ang kampanya ng Duterte dyan? At recently, nagpunta si Vice President Inday Sara Duterte. Coincidentally, after niya magpunta dyan, mukhang kinabukasan yata, nagpunta agad si President Marcos Jr. dyan sa Cebu. Tama. At kinita yung kanyang mga kalyado. Parang kung sa balita pa, si VP Sara ang nagditikta ng anggulo ng mga balita, Sir Ibi. Well, tama, I agree, no? Talaga namang si VP Sara because you can now see, excuse me, na VP Sara is talking directly to the people. That's number one. Number two, VP Sara is now going behind the enemy lines, no? And in the very, very districts and in the very, very residences, no, quote unquote, of those people who attacked her incessantly, ay pinupuntahan nitong si VP Inday. At mukhang slowly but surely natitibag na talaga ang popularidad at approval ng mga kandidato ni Bongbong Marcos. Kaya parang damage control siya kagad. No? Parang very defensive. No? Inday Sara is now on a very, very strong offensive strategy going into the last stretch, no? The home stretch of these elections with only 10, 12, 11 days no? Remaining. In the campaign trail. Well, actually, not 10 kasi nga hanggang May 9 lang yung kampanya. So, yan, tama. So ngayon, lagi natin ikakampanya itong si VP Sara dahil alam natin
na yung ibang kaalyado niya, hindi pa natin masyadong nakikilala. Kaya nga, eto, humahanap tayo ng slide, kagaya na sa Zamboanga City, yan yung kaalyado niya. Sa Maynila, kaalyado na rin yan. Sa may Quezon City, nakita nyo, di ba? Kaalyado niya rin yon. So, alamin natin yung mga bagay-bagay na solid para kay BP Sara at sa mga Duterte. Lalo na ngayon, painit ngayon ang eleksyon, pagulo ng pagulo, dahil siraan dito, siraan doon. Lalo na, meron naman silang pautot, sorry, dito kay Congressman Pulong, na meron daw physical. Meron silang mga balak na naman na kasuhan. Alam mo naman talaga, pag alam mo nang talunan sila, talagang gagawa ng paraan yan para lang ma-disqualified ang isang kandidato. Pero hindi yan naabante. Dahil yan ay wala naman sila nakita na sinaktan. Buti ba, gumamit ba ng kamay? Wala naman eh. Di ba? Pag ikaw ay gumamit ng kamay, doon mo lang makikita na may physical injury. Pero wala eh. Ang labanan, parang moro-moro, kumbaga sa tupa at kambing, ulo-ulo. Ulo-ulo. So parang wala yun. Hindi naman kasama sa physical yun eh. Di ba? Wala namang parang... So, marunong si Congressman Pulong, no? At saka alam naman natin na paninira lang naman talaga yan. So, wag na natin intindihin yan. Ang intindihin natin, ipanalo natin ang mga Duterte plus 2 at yung alyado ng mga Duterte. Kung alam nyo si BP Sara ay pumunta sa lugar nyo at tinaas ang kamay ng isang kandidato, sure yun. Sure yun na siya ay kaalyado ng Duterte. Pag si BP Sara pumunta sa inyo at yung mga pumirma at mga bumira sa kanya sa kamera at siniraan, huwag niyong iboto yun. Yun yung mga durobo ng bayan. Pumunta si BP Sara sa lugar nyo at yung lugar nyo pala ay doon nakadistrito yung bakulaw na congressman nyo, huwag nyo iboto. Pumunta sa inyo si BP Sara at inendorso yung kaalyado niya, tinaas ang kamay. Sigurado yun. Boto nyo yun. At ito, issue ng prime water, for sure talaga to, pamumulitika lang. So ginawa na naman nila ng kwento, itong si Madam Amy o yung mga bilyar. Kasi alam na nila na umalas na eh. Umalas na sa alyado eh. Sa alyansa eh. Parang napahiya siguro. Ngayon, gagawa na naman ng paraan ito. Ipasok mo. Merong pahayag si Vice President Sara Duterte to the effect na pinupolitika itong issue ng tubig. Yung mga nagrereklamo sa prime water. Bunsod na rin kasi nung pagtakbo sa Senado ni Camille Villar. Alam naman natin pag-aari ng mga Villar itong prime water. Ang tanong natin, bago pa ba yung kampanya, bago mag-anunsyo ng kandidatura si Camille Villar, talagang maigting na ang reklamo ng mga taga-Bulacan? Siguro ang nangyari dyan, kaya si Vice President ay nasasabing politika na. Kasi yung mga politiko kasi dito sa amin, sa Bulacan, yung mga kalaban namin, ginagamit na yung issue yung tubig na sa mga incumbent na wala raw ginagawa kami mga incumbent. Kaya nagkakaganon. Kaya kami nga po, thankful kami dahil by this time, nakita na ng ating Pangulo na talagang kailangan ng harapin yung problema ng tubig sa Bulacan. Ano po ba ang partido nyo, if I may ask? Ako po ay nasa local party. Meron po akong local party pero I'm with Lakas. So Mayor Art, nakapunta na ho ba dyan si Congresswoman Camille Villar para mangampanya? Ito ba ay naharap na ba rin niya na issue or at least ba yung mga katauhan niya sa prime water hindi naman po sila nahihiya? I mean, patuloy po sila nakikipag-usap. It's not like nagtatago po sila sa kanilang mga tungkulin. Hindi nga po, nagpunta na po si Senator Congresswoman Camille Villar dito nung kasama po ng alyansa, kasama ang presidente. Although, sabi ko nga merong konting hinaing, sabi ko nga sa kanya, may konting hinaing, malaki pala, hindi konti, hinaing ng taong bayan. Ngayon malaki na. Dahil wala na sa alyansa. Tandaan nyo. Mananalo pa ito, taga Bulacan, San Jose del Monte. Kayo na ho bahala. Kayo na ho bahala kung gusto nyo pa ba ito. Sa palagay natin mga kasama, kayo,
Kung alam nyo na makakatulong sa inyo, go. Kung alam nyo hindi na makakatulong, tapon nyo. Kayo ho ang maghuhusga dito sa mama na ito. Kasi, nung andun si Camille Villar, on good terms sila. Diba? Wala na. In bad terms na. Kaya, may pasok lang doon sa mga hindi alyado ni Bibi Sara at mga kumukontra sa kanya at nagpapabagsak sa kanya, sa distrito nyo, kung saan man kayo, mga kababayan, alam nyo na, anong gagawin nyo sa mga bakulaw at lorobo, huwag nyong iboboto. Doon naman sa alam nyo makakapagbigay ng pagbabago, lalong-lalo na sa Duterte at sa Plus 2 at doon sa mga local government, iboto nyo ang Duterte at yung kaalyado ni BP Sara. Ganun lang kasimple. Ganun lang natin bibigyan. Basic. Duterte, kulay green. Magsuot kayo ng kulay green sa eleksyon. Malapit na ho. Titigil ang pangangampanya sa May 9. So, 3 araw bago magbotohan, ready nyo na yung kulay green yung suot. Kayo ho ay pumunta sa prosinto at bumoto. Hanggang sa muli mga kasama. Bye-bye.